join to praise His wonders proclaim. The oceans and skies will lift up their voice, and all He has made will rise to bless the King of all kings. Let us adore Him, let us adore Him, Jesus Christ is the Lord. Come and behold Him, bow down before Him, Jesus Christ is the Lord. Eternity's King is coming again. The wall of the earth will fade away, His truth will remain. Let us adore Him, let us adore Him, Jesus Christ is the Lord. Come and behold Him, bow down before Him, Jesus Christ is the Lord. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of all praise. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of all praise. Let us adore Him, let us adore Him, Jesus Christ is the Lord. Come and behold Him, bow down before Him, Jesus Christ is the Lord. Psalm 145 verse 3, it says here, "Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness." God is indeed great, amen, and worthy of our praise. We are gathered here today to celebrate God's abundant goodness and joyfully sing of His righteousness and love through the four parts of our celebration. First is our praise and worship. It connects us to the presence of God. Next is communion. It connects us to the healing power of God. Third is our giving. It connects us to the blessings of God. And the last is the word of God, which connects us to the wisdom and instructions of God. Let us all rise and prepare ourselves to give glory to our Lord Most High. Sing this with us. Come into this place, rejoicing hearts ablaze. How awesome is your throne, oh God.
us your kingdom's keys. We're changed by your power and mercy. We're living a destiny so free. I have found my home. I have found my purpose in this sanctuary set on your great love. Living for your cause, dreams alive forevermore. In your house we find our home. We see on a hill to sick and wounded heal. In your presence, storms be still. Hear the heavens sound, your miracles abound. Now we stand on holy ground. You gave us your kingdom's keys. We're changed by your power and mercy. Living our destiny so free. I have found my home. I have found my purpose in this sanctuary set on your great love. Oh, we're living for your cause, dreams alive forevermore. In your house we find our home. Come on, let us exalt the name of Jesus, His name alone. Your name forever will be great, and all God's children celebrate. Whoa, whoa. Your name forever will be great, and all God's children celebrate. Whoa, whoa. I have found my home, and I have found my purpose in this sanctuary set on your great love. Oh, we're living for your cause and dreams alive forevermore. In your house we find our home. For the last time, I have found my home, and I have found my purpose in this sanctuary set on your great love. We're living for your cause, dreams alive forevermore. In your house we find our home. In your house we find our home. In your house we find our home. Amen. Praise God! Sige, isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Come on! Thank you, Jesus. We praise and worship our one great King. Amen. Come on. Now we sing here in this house. Here in this house of the great King, we've come together. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ arise.
clap those hands to Jesus now. And now we know the where we belong. Come on, all together, let's declare. I've found, and I've found where I belong. I'm a living stone, and in this house I will grow. Amen. Yes, I found where I belong. I'm a living stone, and in this house I will grow. I found, yeah, I found where I belong. I'm a living stone, and in this house I will grow. For the last time, I found, yes, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. 'Cause there is power here for a miracle. Set the captives free and make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. Our God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Amen. Hallelujah. Yes, all the glory to the Lord. Thank you, Jesus. You are awesome, God. Wow. Thank you, Jesus. Indeed, it's awesome feeling to worship and praise our God. Amen. Well, wherever you are right now, even if you're in church, o kung nasan ka man ngayon watching this online service, God is so awesome in your life, and I want you to know that our God is great, and He wants to do tremendous things in your life today. Amen. So receive that in spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah, Lord. Yes, God, we live for you, Jesus. The reason why we're here, Lord, on earth is to bring glory to your name, to be used in your kingdom, God. And here we are, Lord. Here we are. Use us. Here we are. Fill us, oh God. Oh. Come on, can we just worship the Lord? Na, 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 na. Oh, we worship you, the King of Kings, the Lord of Lords. Hope is found its own within me. Now that I've been found in you,
upon us. Let your presence fall upon us. I want to see your face to face. Let me live forever lost in your love. 'Cause all I want is more of you. Oh, more of you. 'Cause all I want is more of you. And I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of the world. In you was sin, and I'm living for, and I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of the world. In you was sin, 'cause all I want is you. All I want is you. Come on. And all I want is you, Jesus. Come on, sing this with me now. And all I want is you, Jesus. All I want, and all I want is, and all I want is you, Jesus. All that we want, Lord, is you. It's you alone, and all that we need, and all that we need is you, Lord. You alone, oh God. And there is no one else but you, Jesus. Oh, we need you. Oh, can we just say this to the Lord and make Him feel how desperate we are? All I need is you. Come on, sing it louder now. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Oh, desperately need you, Lord. All I need
Jesus. All that we need is your love. Oh, your embrace, oh God. All that we need is you. Oh, all that we want is you, Jesus. Oh, you alone, Father God in heaven, we thank you for this wonderful day you have given us. Salamat Lord na ngayong araw, tunay nga ang tanging kailangan namin na ikaw, ang presensya mo, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Dahil ang presensya mo ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang presensya mo Lord ay nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan. Salamat sa araw na to, salamat sa pananahan mo sa aming pagpupuri at pagsamba. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Dumako po tayo sa ating second part of our service, our communion. Iniimbita ko po lahat ng ushers to please give the communion elements. The grave, the glory fills the highest praise. What can separate me now? Meron kwento ng isang lalaki na may malaking bato sa harap ng kanyang bahay. Araw-araw niya itong iniisip kung ano ang gagawin niya para ito'y maging maganda. Isang araw naisip niya na gawing itong object of art. Inukit niya ito at inalis ang malalaking bato hanggang sa maging magandang stone elephant ito. Nang ito'y natapos, ito ay napakaganda at kamangha-mangha. Namangha ang kanyang kapitbahay at tinanong kung paano niya ito ginawa. Sinabi ng lalaki ay inalis niya ang mga bagay na hindi katulad ng elepante. God is like that man. Through His death on the cross, He takes away every impurity sa ating buhay. Inalis niya lahat ng sins because God is righteous. He forgives us because He is compassionate and He is merciful. He loves us because God is love. Amen. Let us pray. Father God, salamat sa iyong pagkamatay sa krus, na ito ay nagsisimbolo ng aming kaligtasan. Thank you, Lord, for taking away all the impurities in our lives, for us to receive a righteous life, Lord. Thank you for loving us so much and forgiving our sins every day.
para Lord maging karapat-dapat kami to partake of this communion and to receive the blessings, O God, that comes from you. This we pray in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin natin ang laman ng saro. You told the veil, you made a way when you say that it is done. You told the veil, you made a way when you said that it is done. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest praise. What can separate me now? Dumako po tayo sa ikatlong bahagi ng ating celebration. Ito ay giving. Sabi sa Proverbs 18 verse 8, a gift opens the way for the giver and ushers him into the presence of the great. Our giving is our present to God, and this present will broaden, cause expansion, or create opportunity for us. Amen? Believe and receive it by faith. Itaas po natin ang ating mga sobre and we will pray. Father God in heaven, we thank you for all the blessings you have poured out in our lives. Salamat, Lord, that we know that this blessing will open doors of opportunity, create an expansion, and Lord, will give way for our blessings sa mga pamilya namin, sa buhay namin, sa lahat ng pinagkukunan namin ng aming resources. Sa iyo laham ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. We can now give our offerings. We are God's symbol and source of blessings, advancing the kingdom of God in the communities and nations. Ako ay nagdedeklara ng matatag na pananampalataya, matatag na pamilya, matatag na bahay, matatag na kabuhayan at matatag na simbahan. Ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, payaman ng payaman. I am SSB, I am anointed, I am gifted, I am talented, I am creative, I am productive. God's design for my life. I am a leader, I am a ruler, I am a manager, I am a champion,
I am unstoppable. We started a new series last Sunday about choices. Tungkol po sa pagpipili at pagpapasya ang pinag-uusapan po natin sa series na ito. And as an introduction, ibinahagi ko po sa inyo nung nakaraang linggo ang topic na the power of choice. Our free will is one of the greatest blessings or gifts given to us by God. Pasalamat po tayo dahil hindi tayo niya ginawang mga robot. We are created a free moral agent. Napag-aralan natin that our life is a sum total of all our choices. Sino man tayo ngayon at anuman ang nangyayari sa buhay natin, kalimitan ito'y resulta ng ating mga ginawang pagpipili o pagpapasya natin noon. You are watching me right now preach by choice. You can choose na mag-change ng channel, but you chose instead to watch and listen to LDGM United. And you made the right choice, my friend. Married ka na ngayon by choice. Single ka pa hanggang ngayon by choice. The job that you have right now must be your choice for sure. Yang suot mo, ang kakainin mo mamaya, ang plano mong gawin bukas is all a matter of choice. Ang bisyo ay choice. Ang ugali ay choice. Sin is a choice. But please remember that every choice we make has a consequence. Sabi po ni Pastor Peter Tanchi, we are free to choose, but we are not free to choose the consequence of the choices we make. There are choices that we will regret. There are choices that we will be proud of. And there are choices that will haunt us forever. May mga choices na may pagmamalaki mo, may mga choices na pagsisisihan mo, at may mga choices na ikakahiya mo at mumultuhin ka nito for the rest of your life. So ingat po tayo sa mga choices natin dahil ito ang mag-shape ng ating destiny. Well, madalas nating marinig that God is in control. Totoo po yan generally speaking. Pero bakit di niya napigilan si Eva at si Adan na kainin ang pinagbabawal niyang prutas? Bakit may nahuhulog sa kasalanan ng mga ministers? Bakit may giyera sa Russia at sa Ukraine? Bakit may nadidinig tayo na mga Kristiyano, ang iba pa nga po ay mga pastor na kinausap daw ni Lord na tumakbo pagdating sa eleksyon, talo. Si Lord ba talaga ang may gusto na tumakbo sila? O sarili lang nilang gusto? That is the power of choice, mga kapatid. Hindi ito kontrolado ng Diyos. Heto pa po, madalas nating i-quote ang Jeremiah 29 verse 11, which says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yes, may maganda siyang plano sa atin. Meron po tayong napakagandang destiny. But it would still be up to us if we will embrace His plan for us. It is up to us if we will live up to God's standard and principles that will lead us to our destiny. Kahit may maganda siyang plano, nasa atin pa rin kung lalakaran natin ang kanyang mga panukala na maghahatid sa atin sa ating destiny. It is still a matter of choice, mga kapatid. Maiisingit ko din lang po. Alam niyo bang success is predictable? Mahuhulaan mo kung patungo sa pag-asenso ang kinikilos ng isang tao. Ganon din po ang failure. Failure is also predictable. Kung tulog ng tulog lang ang ginagawa ng isang tao, predicted na po ni Solomon kung saan lalagpak ang taong ganyan. Sa paghihirap, di po ba? Mahuhulaan natin kung ang isang tao ay aasenso o hindi, base sa mga ikinikilos at ginagawa niya sa araw-araw. Mababanaag sa kanyang daily routine ang kanyang magiging future because our future is hidden in our daily routine. Kung hindi productive ang pang-araw-araw mong buhay, hindi magiging productive ang iyong kinabukasan. Hindi tayo pwedeng umasa sa chance o kapalaran, hoping na makatsamba tayo isang araw. Hindi po ganoon ang buhay.
Hindi mababagong estado ng pamumuhay natin kung hindi natin babaguhin ang ginagawa natin. Sabi ni Albert Einstein, insanity daw is doing the same thing yet expecting different results. So, decide today, my friend, to live a productive life. Kung may katagalan ka ng walang progreso, maupo muna kayo. Mag-usap kayo mag-asawa, magnilay-nilay, at baka kailangan nyo mag-iba ng ginagawa sa buhay. Hanapin nyo kung saan ang tamang daan. Discover the secret code to success. And the moment ma-discover nyo, tirahan nyo po ng todo. Kung pagninegosyo, kung pagtatanim, kung pag-aalaga ng hayop, kung paglilingkod sa Diyos full time, ibigay nyo ang best nyo. Tiyak, may mararating kayo. Well, I promise you last time, natatalakayin natin ang ilan sa mga mahalagang choices na humuhubog ng pagkatao natin. Last time, natalakay ko ang tungkol sa are we serving God or money? Kapag di natin naitama ang sarili natin sa aspetong ito, apektado nito ang takbo ng buhay natin. Because apparently, it deals with the first of the 10 commandments. Commandment number 1 po ang tinatamaan nito. God wants a wholehearted devotion. You shall not have other gods besides me. Today, I want to talk about a very important mindset. The title of this topic is Victor or Victim. We can have a mindset of a winner or a mindset of a loser. Pwede kang magkaroon ng abundant mindset o poverty mindset. Pwede kang may isip pinagpala o isip kawawa. It's your choice, mga kapatid. May kwento na isang pastor na napasyal sa isang tattoo center somewhere in Japan. Nakita niya ang iba't ibang design sa wall. At isa sa mga designs ay yung nakasulat na, I'm born a loser. Tinanong ng pastor ang tattoo artist kung meron na bang nagpapatato ng ganong design, I'm born a loser. Sabi ng tattoo artist, ay marami daw po. After all, sabi niya, bago pa man daw ito maitato sa kanyang katawan, ay matagal na itong naitato sa kanyang isipan. Ilang mga tao ba ang ganyan na nakatatak na sa isip nila na sila ay talunan? Ang tawag po doon ay victim mentality. Isip talo, isip kawawa. Paano natin malalaman kung anong mindset meron tayo? Malalaman natin kung ang isip ng isang tao ay may victim or victor mentality base sa kung paano siya humarap o mag-handle ng mga problema at mga challenges sa buhay. Ang paborito kong halimbawa pagdating dito ay ang 12 spies na inutusan ni Moises na mag-explore ng land of Canaan. Pumili si Moises ng 12 tiktik o espiya para manmanan ang promised land. Nung bumalik na sila para magbigay ulat kay Moises, ay hati ang opinion ng 12. Let's read from Numbers 13:27. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit, malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumugot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila'y mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. I shared this account already last 2020 which I entitled 3G, Grapes, Giants, and Grasshoppers. Ang 10 tiktik ay nakatingin sa mga giants. Natakot sila dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay para mga grasshoppers o
o tipaklong lang? Sabi nila, lalamunin lang daw sila. For me, this is an example of a victim mentality. Isip talunan, isip dihado, isip tipaklong. Sabi nila, we are like grasshoppers in our own eyes. Yun ang tingin nila sa kanilang sarili. Maliit, kawawa, at biktima. Ilang mga Kristiyano po ang may ganitong mindset sa kabila ng katotohanan na may mga pinangako ang Diyos sa atin. At ito'y napatunayan mismo natin dahil nakita natin na totoo ang pagsagana. Nakatikim na tayo ng mga sample ng bunga ng grapes. Nakita na natin na may ibang mga tao, may ibang mga pastor, may ibang mga churches na pinagpapala na ang buhay. Napatunayan na natin na totoo ang principle of prosperity. May mga churches nang nagtatamasa ng pagsagana. At sinasabi natin, mahal tayong lahat ng Diyos at wala siyang favoritism. Ngunit bakit may mga tao at mga pastor pa man din na naiimposiblihan pa rin hanggang ngayon? Maliit pa rin ang tingin sa sarili. Maliit pa rin mag-isip. Undeserving lagi ang pakiramdam. Ayaw subukan magbigay. Ayaw subukan magtanim. Ayaw mangahas ng malalaking bagay. Ayaw humakbang sa pananampalataya. Mga kapatid, ang tawag po dyan ay victim mindset. Ngunit tingnan niyo po, iba ang pananaw ng dalawa, ni Caleb at ni Joshua. Hindi sila nakafocus sa giants. They were focused on the grapes na siyang katunayan na totoo ang pangako ng Diyos sa kanila. Hindi sila pinaprank ng Diyos. Totoo ang sinabi niya na may lupain talagang masagana at nandun na nga po sila. Tinatapakan na nila. May hawak-hawak pa silang mga ebidensya. Mga sanga ng ubas na singlalaki ng mansanas. Sapat na yon para sa kanila, para tumapang at lumakas ang loob nila. Sa word ni Lord, sila nakaangkla. Their eyes were fixed on the promise. Sabi nila, we will certainly conquer it because the Lord has already given us the land. Ang paningin at pananaw nila ay kakaiba sa paningin ng 10 kasamahan. Through God and through the eyes of faith, ang tingin nila po sa kanilang sarili ay sila yung mga higante. At ang mga Anakites, ang mga tipaklong. Baliktad, mga kapatid. Ang tawag po dyan ay victor mindset. They have a victor mentality. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon, sabi nila. Lusubin na natin sila. Kaya natin silang gapiin. Ito ang kailangan ng mga churches na magkaroon tayo. Dapat magkaroon ng ganitong mindset ang mga pastor at mga believers. Sa palagay nyo, kung wala tayo nito sa LGGM, how come na sa isang 4th class municipality na almost 90% ng mga members noon ay nasa poverty line? At below poverty line pa nga ang mas nakakarami. But we were able to build a cathedral without foreign aid. Bakit in just 1 year? 8 na po ang naipagawa nating faith houses, amounting already to 3 million pesos, mga kapatid. It's not because we are rich. Papunta pa lang tayo doon. But we have a victor mindset. A victor mindset is a positive mindset. It is an abundant mindset. Hindi tayo takot mangahas ng malalaki at manampalataya ng mga imposible. To God be the glory. Hanggat hindi nababasag ang victim mentality sa mga churches, hindi tayo makakaahon sa kahirapan, mga kapatid. Kaso itong mga may victim mindset, magturo ka lang ng prosperity. Prosperity gospel na agad ang ibabrand sa iyo. Tanong ko nga, bakit ano bang dapat ituro? Poverty gospel? May poverty gospel ba dahil mayroong ang prosperity gospel? Ano ang pipiliin nyo sa dalawa kung sakali? Depende kung anong mindset meron ka. Pansinin niyo po na kung sino pa ang mas nakararami, sila pa ang may victim mindset. At kung sino pa ang kakaunti, sila ang may victor mindset. Palaging ganun ang kaso. Madalas mali ang opinion ng nakararami kaysa minority. At ang mga pinaniniwalaan siyempre ng buong bayan ay ang report ng 10 spies kaysa sa report ni Joshua at ni Caleb. Mahirap minsan manindigan dahil minsan mag-isa ka lang. Out of the 12 disciples, only Peter dared to step onto the water, while the rest are afraid of the waves. Si Peter lang ang may victor mindset. The rest have a victim mindset.
Lahat ng mga Israelita ay takot na labanan si Goliath. Pati si Haring Saul ay nababahag na rin ang buntot. Pero si David, 17 years old, sabi ni Saul may gatas pa siya sa labi. But he has a victor mindset. Siya lang ang nangahas labanan ang higante. Iba ang paningin at pananaw ng mga may victor mindset, mga kapatid. Ang mga may victor mindset ay iba ang sinasabi, iba magsalita. They speak with faith. Kaya natin ito. We can certainly do it. Ang mga umukit na pangalan sa kasaysayan ay ang mga taong may victor mindset. Ang mga magtatagumpay sa buhay na ito ay ang mga may victor mindset. Ang mga may narating at mararating na ministry, ayun lang po na may mga victor mindset. Ang may victor mindset ay mga dreamers, mga great achievers. They see beyond what the natural eyes can see. They walk by faith and not by sight. Let us covet the anointing of a victor mindset, mga kapatid. Huwag tayong paapekto sa pandemic at krisis na ito, mga kapatid. Paniwalaan natin ang word ni Lord sa Psalms 37, verse 19. Sabi doon, they will not be disgraced in hard times. Even in famine, they will have more than enough. Sino pa itong mga pabiktim? Sila yung mga dumaan sa isang pangit na karanasan, ngunit hindi man lang natuto sa kanilang karanasan. Paulit-ulit na nai-scam, paulit-ulit na iniiwan ng jowa, paulit-ulit na nasasaktan, ngunit di man lang natuto o nadala sa kanyang mga karanasan. Ang may victor mindset naman, on the other hand, ay yung hindi lang natututo sa kanyang sariling pagkakamali o karanasan, kundi natututo sila sa karanasan at pagkakamali ng iba. Subalit, mas higit na wais ang may nagme-mentor sa kanila dahil di na nila kailangan maranasang magkamali dahil may dumanas na nitong iba. Yun ang mentor nila. It's better to learn from a mentor than to learn from our mistakes. Kaya ang payo sa ating lahat, itinuturo pa lang sa church, maniwala ka na, makinig ka na. Huwag mo nang subukan pang pumasok sa mali, baka hindi ka dyan makalabas. Another sign ng tao may victim mindset ay yung ayaw mag-take ng responsibility sa nangyayaring di maganda sa kanilang buhay. Marami silang sinisisi except ang kanilang sarili. Tila baga na ang nangyayari sa kanila ay kasalanan ng iba. Sinisisi nila ang gobyerno, sinisisi ang mga magulang nila, at sinisisi pa minsan ang Diyos. Sinisisi kung sino-sino. Marami silang mga excuses kung bakit sila nagkakaganito, bakit sila nagkakaganyan. Ang daming account sa Bible ng ganito, di ba? Sa parable of the talents na lang, kung maalala nyo, ay ibinao ng isa ang talento na ibinigay sa kanya sa halip na ipangalakal as instructed and expected by his master. Nung mag-accounting na, tila siya pa yung may angas na mag-akusa at magsalita ng masasakit sa amo niya, na kesyo na tako daw siyang gamitin sa negosyo ang pera dahil ang amo niya daw ay masamang tao na umaani ng hindi niya itinanim at kumukuha daw ng hindi sa kanya. Kaya daw natakot siya. Instead na magpakumbaba dahil na-fail niya ang amo niya sa expectations sa kanya, he did not feel sorry and accountable. He did not take the responsibility for his failure. Sabi ng may-ari sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Hindi niya matanggap na tamad siya. Hindi niya kayang aminin na irresponsible siya. Hindi niya kayang akuin na masama ang ugali niya. Marami sa panahon natin ang ganyan, blaming everybody except himself. Ang nagpaaral, ang nagbigay, at nagtiwala pa sa kanya ng puhunan, siyang may kasalanan ngayon. Ang masaklap, yung pinautang mo, pero nung araw na sisingilin mo na siya pa ay yung may ganang magalit sa iyo dahil sinisingil mo. Nung nangungutang ang bait-bait, ipapangako sa iyong langit. Pag siningil mo na, ikaw na ngayon ang masama. At kung tinulungan mo man, feeling nila entitled silang tulungan. Entitlement, yan ang isa sa mga utak ng mga may victim mindset. Mayaman kayo, mahirap kami, kaya dapat lang natulungan nyo kami. Para bagang karapatan nilang sila'y tulungan. Ang dami tayong alam na ganyang ugali, di po ba? Si Adan, imbes na magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad, nung sila'y magkasala, ay sinisi pa ang Diyos.
Sabi niya, ang babae kasing yan na binigay mo sa akin, ang may kasalanan. Parang niyang sinasabi niya sa Diyos, na kung hindi mo sana ako binigyan ng babaeng yan, hindi sana mangyayari ito. That is foolishness, right? That is called a victim mentality. Mga kapatid, matuto tayong umamin sa ating pagkakamali. Matuto tayong magpakumbaba at iwasan ang manisi. Sabi ko nga last time, maaring ipinanganak tayong mahirap. Huwag na nating sisihin ang ating mga magulang. Sa halip ay desisyon na nating umasenso. Di man yung super yaman, pero at least 10 beses man lang naangat kaysa dati nating kalalagayan. Desisyon na natin at maging determinado tayo, mga kapatid. We cannot alter the past, but we can change our future. Hindi na tayo papayag na maranasan ng ating mga anak ang naranasan nating hirap. Bilang panghuli, may mga bagyo ng problema sa buhay na dumarating sa atin. Kahit di natin imbitahan, subalit tinuruan na tayo ni Kristo kung paano ito haharapin at paghahandaan. Sabi niya ay kailangan natin itayo ang ating bahay o buhay sa matatag na pundasyon. We should build our house upon a rock. How do we build our house on a strong and solid foundation? Be a doer of the word. Sabi niya, the wise man built his house on the rock, but the foolish man built his house on sand. A foolish man has a victim mindset. Kahit alam na may darating na bagyo ng pagsubok, pero pabiktim pa rin. They chose to build their house on sand. A house is supposed to be built to last for a lifetime. Ito ang proteksyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Dito nga tayo humugot ng deklarasyon natin sa church na dapat magkaroon tayo ng matatag na bahay. But sabi ni Jesus, when we do not live or put into practice the Word of God, ay parang itinatayo natin ang ating bahay sa buhanginan. Pagdating ng ulan, hangin at baha, ng pagsubok ay babagsak at magigiba. Yung wise ay yung may victor mentality. Mga doers of the Word, sila ang mga blessed, sabi ni James. Basic lang itong mga sasabihin ko panghuli. Kung may victor mindset ka, number 1, dapat nagsisimba ka. Number 2, nagpipray ka at nagbabasa ka ng Biblia. Number 3, nagsiserve ka sa church. Number 4, nagtatites and offerings ka. Number 5, tumutulong ka sa kapwa. Number 6, namumuhay ka sa kabanalan. Number 7, may mentor ka. Number 8, law-abiding citizen ka. Number 9, maging masipag ka. And lastly, number 10, aral ka ng aral. Basa ka dapat ng basa ng Biblia. Dinideklara ko na ikaw at ang iyong pamilya ay may mga victor mindset. I cancel the stronghold of victim mentality in your life. Hindi ka talunan, mananagumpay ka, hindi ka kawawa, pinagpala ka, hindi ka mahirap, mayaman ka. You are not the tail, you are the head. You are not beneath, you are above. You are not below, you are on top. And you are not a borrower, you are a lender. You are LGGM. You are a symbol and source of blessings. God bless you po. Kita ulit tayo sa susunod na linggo.